Lusot na nitong Miyerkules, December 11, sa Bicameral Conference Committee ang panukalang budget ng bansa sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 6.352 trillion pesos. Ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth bigong makakuha ng dagdag na subsidiya kasunod na rin na paglilipat nito ng pondo na aabot sa halos 70 bilyong piso sa National Treasury na kamakailan ay ipinatigil ng Korte Suprema matapos katigan ng hiling ng mga nagpetisyon na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ukol dito. Mula sa 150.92 billion pesos na hiling na budget ng PhilHealth sa susunod na taon para masakop ang premiums ng 25.28 million indirect contributors, 74.431 billion pesos ang inilaan sa ilalim ng National Expenditure Program. Tiniyak naman ng Senado na bagamat walang makukuhang subsidiya ang PhilHealth sa national government, ay hindi naman ito magkakaroon ng zero budget sa susunod na taon. Sinabi naman ni Dr. Minguita Padilla ng Barangay Health Wellness Party List, kulang na kulang ang naturang pondo ng PhilHealth. Sabi niya na, sobra-sobra daw ang pondo ng PhilHealth. Hindi ho sobra. Kulang na kulang. Meron na kaming ebidensya. Alam niyo ho, natuklasan namin sa kanilang financial statement na audited ng COA. As of 2024 March, meron silang deficit ng 1.25 trillion pesos. Ang tawag nila dito sa deficit na to ay insurance contract liabilities. Ito anya ay mga kailangang bayaran ng PhilHealth na reimbursement, ngunit hindi nabayaran dahil sa kawalan ng pondo. Dagdag pa ni Dr. Padilla, kung gusto ng gobyerno na parusahan ang PhilHealth sa mga pagkukulang nito, ay huwag anyang idamay ang pondo. Talaga bang ito ang layunin ng gobyernong ito na tanggalin ang pondo ng PhilHealth? Kasi kung talagang may problema ang PhilHealth at talagang may problema sa pamamalakad, ang solusyon ho ay hindi ho parusahan ang taong bayan. Kung may problema ang PhilHealth, ang solusyon ho ay hindi parusahan ng taong bayan. Ang solusyon ay palitan yung mga taong hindi magaling ang pamamalakan sa PhilHealth. Umaasa si Padilla na maibabalik ang hiling na pondo ng PhilHealth para sa kapakanan ng milyong-milyong indirect contributors. Ang grupo namin ay magbibigay ng isang sulat sa Kongreso at sa Senado para nagmamakaawa kami. Ibalik ho ninyo sa budget yung hinihingi ng PhilHealth. Gawin ho ninyo 150 billion kasi ito ang kailangan para dun sa 25 million na mga indirect contributors, 25 million na mga seniors, mga PWD, mga indigent o mahihirap. Samantala, kinwestiyon naman ito ang PhilHealth kung bakit pinalalabas na mayroong sobrang pera gayong marami itong pangangailangan. Masaklap na katotohanan para sa bansa na sa kabila ng pag-alala sa International Anti-Corruption Day na dinaraos tuwing Disyembre 9 ay tila laganap pa rin ang korupsyon, lalo na ang mga nasa posisyon sa gobyerno. Sa panayam ng Banateros ay isiniwalat ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica na halos napupunta umano sa komisyon ng isang politiko ang kabuuan ng hinihinging pondo para sa mga proyekto ng pamahalaan. Una sa komisyon, alam natin ng merong komisyon sa proyekto. Ang balita ko po, ang sumbong sa akin ng mga tao natin ng report sa akin, halos 12 to 48% na lang daw po natitira sa pondo para ho sa proyekto. The rest ay napupunta ho na sa komisyon. Sa mga 88% to 52% po, napupunta na lang po sa komisyon. Dahil ang mga politiko daw po will ask 20 to 40%. Sabi ni Senator Amy Marcos, tumaas na raw po ng 40% ang hinihingi ng mga politiko dahil mag-e-eleksyon. Unless meron akong na-miss, ang mawawala ho dahil sa porsyento ay 52 to 88%. Ibig sabihin wala na talaga matitira sa proyekto halos at mapupunta na lang sa komisyon. Aniya makikita sa mga proyekto tulad ng nasa Metro Manila na may ilang mga kalsada na kahit maayos pa ay sinisira na at ang itinuturong dahilan nito ay ang pagkakaroon ng komisyon. May iba pang mga proyekto na mababa ang kalidad o substandard kaya madaling nasisira.
dahil manipis ang pagkakalagay ng semento o asfalto sa kalsada. Isa rin ang kahirapan na isang resulta ng korupsyon na nangyayari sa pamahalaan. Kaya tanong ni Belica, So ang tanong ko, tama ba yun na pasusweldohin nila ang kanilang sarili ng ganong kalaki samantalang ang mga tao sa atin, mga ordinaryong tao dyan sa Metro Manila ay minimum pay ng 650 pesos to 700 pesos a day. Tapos sila sumusweldo ng o nagte-take home ng 2 million pesos a month sa pera ng tao. Makatarungan po ba yun? karapatan ng tao, ani Belica, na malaman ng taong bayan kung paano at kung saan na ilalagak ang pondo na madalas nasa kamay ng mga politiko. Bakit hindi ilagay yung pera sa tamang ahensya para hindi nagmumukhang nangungurap sila dahil pinadadaan pa nila ron sa kanilang pera. Tapos pag tuwing namumigay ng ayuda, nabibigyan lang naman yung kalahati dahil yung kalahati nakalaban nila, hindi naman mabibigyan. So, walang katarungan. Pera naman taong bayan yan, hindi naman na pera yan. Samantala, pagdating naman sa mga nangyayaring sigalot sa politika ay nanawagan naman si Belica sa mamamayang Pilipino na sa kabila ng pagkakaiba sa paniniwala at paninindigan ng bawat isa ay dapat we have to forget about all of this and start to realize na bago tayo naging pula, bago tayo naging green, Pilipino muna tayo. Yes. And let us work for the benefit of the Filipinos. So sa darating pong halalan, mga kasama, mga kaibigan na nakikinig sa akin, yan po ang ating gawin. Maglagay tayo ng mga bagong leader at magtulong-tulong tayo. Huwag tayong magsiraan. Huwag tayong mag-away-away. Maglagay tayo ng mga bagong leader na hindi korap at gagawin kung ano po ang tama.